Malamig ang gel na ipinahid sa kanyang tiyan, pero mas nanlalamig ang buo niyang katawan. Nakapikit si Rosie habang marahan na iginagalaw ng doktora ang maliit na aparato sa ibabaw ng kanyang balat. Ayaw niyang tumingin sa screen. Natatakot siya sa kung ano ang maaari niyang makita o sa kung ano ang maaaring wala roon. Okay, Rosie. Huminga ka ng malalim, mahinahon na sabi ng doktora. Sinunod niya ito. Isang malalim na paghinga, pero imbes na kapayapaan, tila mas lalong kumabog ang dibdib niya. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras ng paghihintay. Ang tanging maririnig sa maliit na kwarto ay ang mahinang ugong ng makina ng ultrasound. Ayan ni. Bulong ng doktora. Narito na siya. Napamulat si Rosie. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang mga mata sa monitor. Isang maliit, kumukurap-kurap na tuldok sa gitna ng kadiliman. Isang pintig. Isang buhay. Isang luhang mainit ang gumapang sa kanyang pisngi. Luha ng saya at ng matinding takot. Umiti ang doktora. Congratulations, malusog ang baby mo. Wait, T. Natigilan ito. Iginagalaw nitong muli ang aparato, tila may hinahanap. Sandali lang, ha? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Rosie. Pinalitan ito ng kaba. Bakit po, Doc? May problema po ba? Hindi sumagot ang doktora. Nakatutok ang mga mata nito sa screen, bahagyang naniningkit. Lisa, that's interesting. Itinuro nito ang screen. Ito ang isa, di. Sa kanito iginalaw ng bahagya ang aparato. Ito pa ang isa, di. At sa huling pagkakataon, muli itong gumalaw. At heto pa. Tatlo sila, Rosie. Tila nabingi si Rosie. Hindi na proseso ng utak niya ang huling salita. Pipo. Tatlo ang pintig ng puso, Rosie, nakangiting sabi ng doktora, hindi alintana ang namumuong gulat at takot sa mukha ng kanyang pasyente. Congratulations. You're having triplets. Tatlo. Hindi isa, kundi tatlo. Tatlong maliliit na pintig. Tatlong posibleng buhay. At tatlong beses na panganib. Ang luhang kanina idala ng pinaghalong saya at takot ay naging purong takot na ngayon. Paano? Paano nila itatago ito? Paano niya sasabihin kay Luis? Ang isang sikreto na nga lang ay napakahirap ng itago. Paano pa kaya kung ito'y tatlong beses na mas malaki? Bigla, ang malamig na silid ng klinika ay naglaho at dinala siya ng kanyang isip pabalik sa hardin ng ospital, ilang buwan na ang nakalipas. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nagsimula ang lahat. Nakaupo siya sa isang wheelchair, nakabalot ang kanyang isang binti ng puting cast. Nagpapagaling mula sa isang aksidente na muntik nang kumuha ng kanyang buhay. Bawat hapon, pagkatapos ng duty nito, dadalawin siya ni Sir Luis. Hindi bilang kanyang amo, ang anak ng may-ari ng mansyon kung saan siya nagtatrabaho bilang kasambahay. Hindi rin bilang doktor niya, kundi bilang isang kaibigan. Kumain ka na ba, Rosie? Iyon lagi ang una nitong tanong, may dalang isang supot ng pagkain na paborito niya. Opo, sir. Busog pa po ako, ang lagi niyang sagot, kahit kumakalam na ang sikmura niya sa gutom. Nahihiya siyang tanggapin. Nahihiya siyang isipin na isang tulad niya ay pinagsisilbihan ng isang Luis Miguel Alcaraz. Pero mapilit ito. Bubuksan nito ang lalagyan ng pagkain at upo sa tabi niya. Samahan mo na ako. Ayokong kumain mag-isa. At sa mga hapong iyon, sa pagitan ng mga subo ng kanin at adobo, namuo ang isang ugnayan na hindi nila inaasahan. Nalaman niya na sa likod ng seryosong mukha ng doktor ay isang lalaking simple lang ang pangarap, ang makahanap ng kapayapaan. Nalaman naman nito na sa likod ng pagiging mahiyain ni Rosie ay isang babaeng matatag na kayang harapin ang anumang pagsubok ng may ngiti, kahit pahalatang may mabigat itong pinagdadaanan. Nagsimula sa teaser, naging kidok, hanggang isang hapon, sinabi nito, "Wag mo na akong tawaging Sir o Doc. Nakakatanda. Luis na lang." Tumango lang si Rosie, pero sa loob-loob niya, sumasabog sa kilig ang kanyang puso. Luis. Napakasarap pakinggan ang pangalan niya mula sa sarili nitong mga labi. Ang kanilang mga kamay ay unang nagdikit nang tulungan siya nitong ayusin ang kumot sa kanyang mga paa. Isang simpleng pagdampi, pero tila may kuryenteng gumapang sa buo niyang katawan.
Mula noon, tila laging may dahilan para magkadikit ang kanilang mga balat, sa pag-abot ng baso ng tubig, sa pag-alalay sa kanya sa pagtayo, sa pag-aayos ng unan sa kanyang likod. At ang halik. Ang unang halik ay nangyari sa parehong hardin na iyon, sa ilalim ng buwang bilog. Gabi na at dapat ay natutulog na siya, pero hindi siya mapakali. Lumabas siya para magpahangin, at nakita niya si Luis na nakaupo sa paborito nilang bangko, tila malalim ang iniisip. Hindi ka pa umuuwi, tanong niya. Nagulat ito ngunit ngumiti rin. Hinihintay kita. Sa gabing iyon, umamin si Luis. Sinabi niyang hindi na niya kayang itago na sa bawat araw na kasama siya, mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya. Hindi niya ito nakikita bilang isang katulong o isang pasyente. Nakikita niya si Rosie. At sa mga mata nito, nakikita niya ang kanyang pahinga. Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ninakaw ni Luis ang kanyang unang halik. Isang halik na malumanay, puno ng pag-iingat, at nangangako ng isang bukas na para lang sa kanilang dalawa. Rosie, okay ka lang ba? Ang boses ng doktora ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pinupunasan na nito ang gel sa kanyang tiyan. Tumango siya, kahit pakiramdam niya ay babagsak siya anumang oras. Inabot sa kanya ng doktora ang isang maliit na larawan, ang unang litrato ng kanyang mga anak. Ang kanilang sikreto. Ang kanilang tatlong maliliit na sikreto. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto sa ospital, ang parehong kwarto kung saan siya nagpagaling at umibig, mahigpit niyang hinawakan ang litrato. Pinagmasdan niya ang tatlong maliliit na tuldok. Imbis na saya, isang pamilyar na kaba ang bumalot sa kanya. Paano na sila? Gabi na nang may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Hindi na siya nag-abalang magtanong kung sino ito. Alam niya. Iisang tao lang ang kumakatok ng ganoong kapino, na tila takot makagawa ng ingay. Bumukas ang pinto at pumasok si Luis, may dalang isang bayong ng prutas at isang ngiti na hindi maipinta. Ngunit nawala ang ngiti nito nang makita ang itsura ni Rosie. Agad siyang nilapitan. Anong problema? May masakit ba sa'yo? Bakit ganyan ang mukha mo? Sunod-sunod nitong tanong, puno ng pag-aalala. Walang salitang lumabas sa bibig ni Rosie. Nanginginig ang kamay na iniabot niya sa kanya ang litrato mula sa ultrasound. Kinuha ito ni Luis, tiningnan at bahagyang kumunot ang noo. Ito na ba? Ang baby natin? May tuwa sa boses niya. Ngunit napansin niya ang pananahimik ni Rosie. Bakit? May sinabi ba ang doktora? May problema ba? Umiling si Rosie at sa wakas ay nagsalita, basag ang boses. Luis, tatlo sila. Natigilan si Luis. Ibinaba niya ang tingin sa litrato, pagkatapos ay sa mga mata ni Rosie, pagkatapos ay sa litrato ulit, na tila sinusubukang unawain ang kanyang sinabi. Tatlo. Tumango si Rosie, at isang butil ng luha ang tuluyan ng pumatak. Ilang segundo ng katahimikan. Para kay Rosie, iyon na ang pinakamahabang ilang segundo ng kanyang buhay. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Luis, ang pagkalito. Handa na siyang marinig ang pinakamasakit na salita, handa na siyang masaktan. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Luis ay hindi niya inaasahan. Bigla siyang niyakap nito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng puwersa, na tila gusto nitong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Tatlo. Bulong nito sa kanyang buhok, at naramdaman ni Rosie ang panginginig ng mga balikat nito. Diyos ko, Rosie, tatlo. Nang humiwalay ito sa yakap, nakita niya ang mga mata nitong nangingilid din ang luha, pero may ngiti na sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng purong saya at pagkamangha. Magkakaroon tayo ng tatlong anak, Rosie. Natatakot ako, Luis, amin niya. Paano si Doña Imelda? Hinawakan ni Luis ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kakausapin ko si Mama. Aayusin ko to, pangako. Ang mahalaga, nandito tayo para sa isa't isa at para sa kanila. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng takot ni Rosie. Napalitan ito ng pag-asa. May tiwala siya kay Luis. Kakayanin nila ito. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, biglang tumunog ang cellphone ni Luis. Sabay silang napatingin dito. Sa screen, isang pangalan ang nakasulat, Mama. Agad nagbago ang anyo ni Luis. Nawala ang ngiti. Napalitan ito ng tensyon.
Tumayo siya at lumayo ng bahagya bago sagutin ang tawag. Hello, ma? Sinikap niyang maging normal ang boses, pero rinig ni Rosie ang panginginig. Opo, pauwi na rin po. May tinapos lang po ako dito sa ospital. Isang pasyente. Opo, makakain po ako pag-uwi. Sige po. Bumalik ang malamig na takot sa puso ni Rosie. Nakita niya kung paano siya naging maliit sa harap ng kanyang ina. Nakita niya ang bundok na kailangan nilang akyatin at tila lalo itong tumaas. Ibinaba ni Luis ang tawag at pilit nang ngumiti, pero hindi na nito maitago ang kaba. Kailangan ko nang umuwi. Baka hanapin na ako. Hinalikan siya nito sa noo. Babalik ako bukas. Mag-ingat ka. I love you. Tumango lang si Rosie. Pinanood niya siyang umalis at kasabay ng pagsara ng pinto ay ang pagbalik ng bigat sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang sarili, hawak pa rin ang litrato. Ilang minuto siyang nakatulala nang may marinig siyang mahinang katok sa pinto. Inakala niyang bumalik si Luis. Ngumiti siya. Pasok po. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Luis ang pumasok. Isang babaeng matangkad, balot ng alahas, at may tindig na tila pagmamay-ari ang buong mundo. Sa kanyang kamay, may dala itong isang malaking basket ng prutas. Ang ngiti sa mga labi nito ay kasing perpekto ng kanyang ayos, pero ang mga mata nito ay malamig at mapanuri. Si Doña Imelda Alcaraz. Nanigas si Rosie sa kanyang kinaupuan. Tila umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Dahan-dahang pumasok si Doña Imelda sa silid. Inilibot nito ang tingin sa simpleng kwarto, tila sinusuri ang bawat sulok, bago nito ibinaling ang matalim na tingin kay Rosie. Ang perpektong ngiti ay nanatili sa kanyang labi. Sino ka sa buhay ng anak ko, Hija? Ang bawat kilometro palayo sa ospital ay parang 1 kilometrong palayo sa aking kaluluwa. Habang tinatahak ni Luis ang daan pa uwi, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa kanyang bintana, ngunit ang isip niya ay nasa maliit na kwarto kung saan niya iniwan si Rosie. Ang saya ng pagkakaroon ng 3 anak ay sumasayaw sa kanyang puso, ngunit ito'y isang sayaw na may kasamang takot. Ang anino ng kanyang ina ay laging nandyan, isang malamig na presensya na kayang pawiin ang anumang init. Pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Kahit kailan, hindi niya naramdaman na tahanan ito. Ito ay isang museo ng yaman at tradisyon ng mga Alcaraz, at siya ang isa sa mga pangunahing exhibit. Narito ka na pala, anak. Ang boses ni Doña Imelda ay nagmula sa salas. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silya, tuwid na tuwid ang likod, hawak ang isang tasa ng tsaa. Kahit sa kanyang edad, walang isang hibla ng buhok ang wala sa lugar. Siya ang larawan ng perpektong kontrol. Ma, bati ni Luis, lumapit para magmano. Saan ka galing? Gabi na, tanong nito, ang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Sa ospital po. May pasyente lang pong emergency, pagsisinungaling niya. Ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Ayaw niyang magsinungaling, lalo na tungkol kay Rosie, pero ano ang magagawa niya? Ngayon pa lang, hindi pa niya kayang simulan ang isang gyera. Isang pasyente, ulit ni Doña Imelda, ibinaba ang tasa. O ang babaeng iyon na naman? Ang kasambahay? Naramdaman ni Luis ang pag-init ng kanyang mga tainga. Ma, may pangalan po siya. Si Rosie. At pasyente ko siya. Naaksidente siya, ma, kailangan niya ng tulong. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ng kanyang ina na tila binabasa ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Sa wakas, tumango ito ng marahan at ngumiti. Pero ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam ko, anak. At ipinagmamalaki kita. Laging matulungin ang anak ko. Tumayo ito at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Tandaan mo lang, Luis. Ang mga Alcaraz ay tumutulong lang. Hindi tayo nakikipaghalubilo sa mga katulong. Ang mga salitang iyon, kahit sinabi ng mahinahon, ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Walang galit, walang sigaw. Isang simpleng paalala lang ng linya na hindi niya dapat tawirin. Ang linya na katatawid lang niya, kasama pa ang 3 buhay sa sinapupunan ni Rosie. Kinabukasan, sinubukan niyang maging abala sa trabaho, pero ang isip niya ay laging lumilipad kay Rosie.
Bandang tanghali, habang naglalakad siya sa hallway, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Luis! Lumingon siya at nakita si Dra. Katrina de la Vega, papalapit sa kanya, may dalang isang pumpo ng bulaklak. Maganda si Katrina, matalino at galing sa isang pamilyang kasing prestihiyoso ng sa kanila. Siya ang babaeng laging ipinipilit ng kanyang ina para sa kanya. Katrina! Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Dadalawin ko sana yung pasyente mo. Si Rosie, di ba, nakangiti nitong sabi. Nabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Kawawa naman. I just want to show Dinvi support. Gumaan ang loob ni Luis. Salamat, Katrina. Napakabait mo talaga. Siyempre naman. Tara, sabay na tayo. Pagdating nila sa kwarto ni Rosie, nakita nila itong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malayo. Agad na pumasok si Katrina, ang ngiti ay abot tenga. Hi, Rosie. Ako si Katrina, kaibigan ni Luis, masigla nitong bati. Inilapag nito ang mga bulaklak sa mesa. Kumusta ka na? Narinig ko ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala, nasa mabuting kamay ka ni Luis. He's the best tea. Umiti lang si Rosie ng pilit at nagpasalamat. Ramdam ni Luis ang pagkailang nito. Sige, maiwan ko muna kayo, sabi ni Luis. May kailangan lang akong tingnan na resulta ng lab, babalik ako. Kailangan niya ng sandali para makahinga. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya alam na sa pag-iwan niya sa dalawa, naiwan niya ang tupa sa lungga ng lobo. Nang masigurado ni Katrina na wala na si Luis, umupo ito sa tabi ni Rosie. Nawala ang matamis na ngiti. Alam mo, ang swerte mo, sabi nito sa mahinang boses. Maraming gustong makalapit kay Luis, pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Hindi umimik si Rosie. Mayaman, gwapo, mabait. Perpekto, di ba? Pagpapatuloy ni Katrina, inaayos ang isang bulaklak. Alam mo, bagay na bagay kami ni Luis. Pareho kaming doktor, pareho ang mga pangarap namin sa buhay, tanggap kami ng pamilya ng isa't isa. Tumingin ito kay Rosie, ang mga mata ay may kakaibang kislap. Sana mahanap mo rin ang kaligayahan mo sa lugar na nababagay sa'yo. Pagbalik ni Luis, masayang nag-uusap na ulit ang dalawa na tila matalik na magkaibigan. Nagpaalam si Katrina hindi nagtagal at hinalikan pa si Luis sa pisngi bago umalis. Mabait pala si Dra. Katrina, sabi ni Rosie nang silang dalawa na lang. Pero hindi maitago ng boses niya ang lungkot. Gabi na nang muli siyang tawagan ng kanyang ina. Luis, magbihis ka. May dinner tayo kasama ang mga De La Vega. Ma, pagod po ako, pagdadahilan niya. Walang pero. This is important. Huwag mo akong ipahiya. Ang boses nito ay pinal at walang puwang para sa pagtanggi. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Nakaupo siya sa pagitan ng kanyang ina at ni Katrina, habang ang mga magulang nila ay masayang nag-uusap tungkol sa negosyo at sa magandang hinaharap na naghihintay para sa kanilang mga anak. Bawat subo niya ay walang lasa. Ang isip niya ay nasa ospital, kay Rosie na marahil ay naghihintay sa kanya. Palihim niyang tiningnan ang kanyang cellphone sa ilalim ng mesa, umaasang may text mula kay Rosie. Luis, are you okay? You seem distracted, puna ni Katrina. Sorry, pagod lang sa trabaho, sagot niya. Hindi na niya natiis. Sa kalagitnaan ng desert, nagdahilan siyang kailangang pumunta sa banyo. Pero hindi siya sa banyo pumunta. Dumiretso siya sa parking lot, pinaharurot ang kotse, at bumalik sa ospital. Naabutan niyang gising pa si Rosie, nakatingin lang sa kisam. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, pero bakas pa rin ang lungkot. Akala ko hindi ka na darating, mahina niyang sabi. Nilapitan siya ni Luis at niyakap ng mahigpit. Hindi pwedeng hindi ako darating. Hinalikan niya ito sa noo, sa pisngi, sa mga labi. Patawarin mo ako, Rosie. Para sa lahat. Para sa nanay ko, para sa gabing ito. Naiintindihan ko, sagot ni Rosie, yumakap pabalik. Makinig ka, sabi ni Luis, hinawakan ang mukha nito. Ikaw ang mahal ko. Ikaw at ang mga anak natin. Walang iba. Hayaan mo lang akong ayusin to, pangako, sa huli, tayo ang magkakasama. Ikaw ang pipiliin ko, Rosie. Ano man ang mangyari. Naniwala si Rosie.
Sa mga bisig ni Luis, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang kaya nilang lampasan ang lahat. Umalis si Luis ng hating gabi, puno ng panibagong pag-asa. Iniwan niya si Rosie na may ngiti sa mga labi, mahigpit na yakap-yakap ang unan na may amoy pa ni Luis. Ngunit nang siya ay nakatulog na, isang anino ang dumaan sa labas ng kanyang pinto. Walang ingay, isang puting sobre ang marahang isinilid sa ilalim ng siwang. Sa sobre, walang pangalan ang nagpadala. Nang magising si Rosie kinaumagahan, napansin niya ang sobre sa sahig. Kinuha niya ito, puno ng pagtataka. Pagbukas niya, nanlamig ang buo niyang katawan. Nahulog mula sa sobre ang ilang piraso ng litrato. Mga litrato ni Luis at Katrina mula sa hapunan kagabi. Masayang nagtatawanan. Isang kuha kung saan magkalapit ang kanilang mga mukha, tila may ibinubulong. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kuha kung saan hinalikan ni Katrina si Luis sa pisngi. Sa ilalim ng mga litrato, may isang maliit na papel na may nakasulat sa malalaking letra. Umalis iidike habang maagazin. Ang mga litrato ay malamig sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bawat isang piraso ay tila may sariling bigat, isang bigat na dumadagan sa puso ni Rosie hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Ang mga ngiti ni Luis at Katrina, ang kanilang pagiging malapit, ang halik, lahat ay parang mga sundang na paisa-isang itinararak sa kanyang dibdib. Ang mga pangako ni Luis kagabi, ang init ng kanyang mga yakap, ang sinseridad sa kanyang mga mata saan napunta ang lahat ng iyon. Ang key I love you niya ay tila isang alinggaw na lang ngayon, isang kasinungalingan na pinaniwalaan niya ng buong puso. Ang mga salita sa papel ay mas malakas, mas malinaw, umalis iidike habang maagazin. Iyon ba talaga ang gusto ni Luis? Ipinadala ba niya ito para ipamukha sa kanya ang katotohanan sa paraang hindi niya kayang sabihin ng harapan? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Ang bawat paghinga ay isang pagdududa. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang mga imahe mula sa litrato ang kanyang nakikita. Hanggang sa dalawin siya ng isang masahol na bangungot. Nakatayo raw siya sa gitna ng isang malakas na ulan, basang-basa at nilalamig. Sa kanyang harapan, may isang simbahan. Mula sa loob, naririnig niya ang masayang tugtog ng organ. Dahan-dahan siyang sumilip sa nakabukas na pinto. Sa altar, nakatayo si Luis, napakagwapo sa kanyang puting tuksedo. At sa tabi niya, ang kanyang nobya, nakasuot ng nagniningning na wedding gown si Katrina. Masaya silang nagtatawanan at pagkatapos ay naghalikan sila sa harap ng lahat. Walang nakakapansin kay Rosie na nakasilip sa labas. Walang nakakakita sa tatlong maliliit na sanggol na karga-karga niya, umiiyak dahil sa lamig at gutom. Sinubukan niyang sumigaw, tawagin ang pangalan ni Luis, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nagising siyang humihingal, ang pisngi ay basa ng luha. Niyakap niya ang kanyang tiyan. Hindi to totoo, bulong niya sa sarili, paulit-ulit, na parabang kapag inulit niya ito ng sapat na beses ay magkakatotoo. Dumating si Luis noong umaga, may dalang almusal at isang pilit na ngiti. Nakita niya agad ang pamumugto ng mga mata ni Rosie. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Rosie. Tahimik niyang inabot ang mga litrato. Kinuha ito ni Luis, at nakita niya kung paano nagbago ang mukha nito, mula sa pagkalito, hanggang sa pagkabigla, at sa huli ay pagkadismaya. Saan mo nakuha to? Tanong ni Luis, ang boses ay mababa at seryoso. Nasa ilalim ng pinto kaninang umaga, sagot ni Rosie, ang tingin ay nasa sahig. Napabuntong hininga si Luis. Ginulo nito ang sariling buhok, isang senyales na alam ni Rosie na pagod na ito. Rosie, makinig ka. Walang ibig sabihin to, dinner yan kasama ang pamilya ni Katrina. Pinilit lang ako ni Mama. Pero ang saya nyo, halos pabulong na sabi ni Rosie, ang sakit ay malinaw sa kanyang boses. Yung halik di. Sa pismi lang yon, Rosie. Nagpaalam lang siya. Alam mo naman si Katrina, di ba? Ganoon lang talaga siya. It was nothing. Maniwala ka sa akin. Halata sa boses niya ang pagod at iritasyon. Hindi dahil kay Rosie, kundi dahil sa buong sitwasyon, pero para kay Rosie na nababalot ng pagdududa, ang tono ni Luis ay parang isang kumpirmasyon ng kanyang mga takot. Tila ba napapagod na itong magpaliwanag sa kanya? Tumahimik na lang si Rosie.
Ayaw na niyang makipagtalo. Para saan pa? Nakita na ng mga mata niya. Noong araw na iyon, habang nasa kalagitnaan ng kanyang round si Luis, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Doña Imelda. Pumasok ito sa kwarto na walang katok-katok, dala ang parehong malamig na aura. Umupo ito sa silyang katapat ni Rosie. Hindi ka pa rin pala umaalis, sabi nito, hindi isang tanong kundi isang statement. Yumuko lang si Rosie. Alam mo, Hija, pagpapatuloy ni Doña Imelda, inaayos ang kanyang mamahaling bestida. Sa mundong ito, may mga bagay na para sa isa't isa, at may mga bagay na hindi. Langis at tubig. Araw at gabi. Mayaman at mahirap. Hindi sila pwedeng magsama. Hindi pa rin umimik si Rosie, pero pinipiga na ng kanyang mga kamay ang kumot. Ang anak ko, sabi ni Doña Imelda, ay lahing Alcaraz. May pangalan siyang inaalagaan. May kinabukasan siyang nakalaan para sa kanya. Isang kinabukasan kung saan wala ka. Bawat salita ay matalas, walang emosyon. Alam kong may daladala ka sa sinapupunan mo. Isang pagkakamali. Isang disgrasya. Ang salitang kidisgrasya ay tumusok ng malalim sa puso ni Rosie. Hindi niya napigilan ang sarili. Mga anak ko po sila, sabi niya, nanginginig ang boses. Mga anak po ni Luis. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. At ano ang gusto mong mangyari? Napakasalan ka niya? Nadalhin ka sa aming tahanan? Hinding-hindi mangyayari yon. May kinuha si Doña Imelda mula sa kanyang Hermes, bag, isang checkbook at isang Montblanc pen. Mabilis itong nagsulat, pinirmahan at pinilas ang tseke. Inilapag niya ito sa kama, sa tabi mismo ni Rosie. Ito, sabi nito. 10 milyong piso. Sapat na yan para sa kinabukasan mo at ng disgrasya sa sinapupunan mo. Kunin mo to at maglaho ka na sa buhay ng anak ko. Huwag mo na siyang guluhin. Ituring mo na lang na bayad to para sa serbisyo mo. Tinitigan ni Rosie ang tseke. Ang mga zero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. 10 milyon. Halos hindi niya kayang bilangin. Sapat na para bayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya, para mabuhay ng komportable, para bigyan ng magandang simula ang kanyang mga anak. Pero ang kapalit ay ang kanyang dignidad. Ang pag-ibig niya. Ang ama ng kanyang mga anak. Dahan-dahan, kinuha ni Rosie ang tseke. Nakita niya ang isang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Doña Imelda. Ngunit hindi niya inilagay sa bulsa ang tseke. Sa harap mismo ni Doña Imelda, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya itong muli. At muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Nawala ang ngiti ni Doña Imelda. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang galit. Hindi mabibili ang pagmamahal ko, maam, sabi ni Rosie. Sa unang pagkakataon ay tiningnan niya ito ng diretso sa mata. At lalong hindi nabibili ang mga anak ko. Tumayo si Doña Imelda, ang mukha ay namumula sa galit. You will regret this, mariin itong sabi, bago padabog na lumabas ng kwarto. Naiwan si Rosie na nanginginig, pero sa gitna ng takot, may kakaibang tapang na namuo sa kanyang dibdib. Tumayo siya para uminom ng tubig, kailangan niyang pakalmahin ang sarili. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kwarto, dumaan siya sa isang pinto na bahagyang nakabukas, isang opisina. At mula sa loob, narinig niya ang mga boses na pamilyar sa kanya. Boses ni Luis at boses ni Doña Imelda. Hindi ko maintindihan, ma. Bakit niyo kailangang gawin yon? Galit na sabi ni Luis. Para protektahan ka. Para sa pamilya natin. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang ng babaeng yon. Mahal ko siya, ma. At magkakaanak kami. Anak. Luis, gumising ka. Isang pagkakamali lang yon. Isang mansa sa pangalan natin na kailangang burahin. Napatigil si Rosie sa likod ng pader, ang kamay ay nasa bibig para pigilan ang anumang hikbi. Narinig niya ang bawat salita. Hindi ko siya iiwan, ma. Hindi ko sila iiwan, giit ni Luis. Isang matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, narinig ni Rosie ang boses ng kanyang ina, malamig at pinal. Kung ganoon, mamili ka, Luis. Ako na ina mo, na nagbigay sa iyo ng lahat, o ang babaeng iyan nasisira sa pangalan at kinabukasan natin.
Napatigil ang mundo ni Rosie. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Napatungo siya sa pader, nanginginig, ningil ang hininga habang naghihintay sa sagot na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi na hinintay ni Luis ang sagot. Ang tanong pa lang ng kanyang ina ay sapat na para durugin ang kanyang puso. Paano siya papipiliin sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap? Sa pagitan ng taong nagbigay buhay sa kanya at sa babaeng nagbibigay ng dahilan para mabuhay? Hindi ko kayang sagutin yan, ma, sabi niya, ang boses ay puno ng pighati, bago tumalikod at iwan ang kanyang ina na natigilan sa galit. Dumiretso siya sa chapel ng ospital. Kailangan niya ng katahimikan. Kailangan niyang mag-isip. Umupo siya sa isang bakanting upuan, ipinatong ang mga siko sa tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Paano niya proprotektahan si Rosie at ang kanilang mga anak mula sa isang bagyo na ang pangalan ay Imelda Alcaraz? Sa kanyang pag-iisip, biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw ng aksidente. Ang pagmamadali. Ang gulat. Ang dugo. Ang takot na mawala si Rosie. Ang lahat ay tila malabo, isang masamang panaginip. Ngunit may isang detalye na laging bumabalik sa kanya. Ang sinabi ng unang rumesponde sa kanya noon, swerte siya, Dok. Kung mas mabilis pa ang takbo ng sasakyan na yon, baka hindi na siya umabot dito. Isang sasakyang nawalan umano ng preno. Isang ordinaryong aksidente sa daan. Iyon ang opisyal na ulat. Tinanggap niya iyon noon nang walang tanong dahil abala siya sa pagsalba sa buhay ni Rosie. Pero ngayon na nakikita niya kung gaano kalayo ang kayang marating ng kanyang ina para lang mapaghiwalay sila, isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa lobby, nakasalubong niya si Aling Nena, isa sa mga pinakamatagal na nurse sa ospital, malapit nang magretiro. Siya ang head nurse sa IEC noong araw na isinugod si Rosie. Doc Luis, kamusta na, bati nito. Mabuti po, Aling Nena. Kayo po? Heto, nagbibilang na lang ng araw bago magretiro, natatawa nitong sabi. Alam mo, naaalala ko pa noong dinala dito yung pasyente mo, si Rosie. Grabe ang kaba nating lahat noon. Akala ko nga noon sinadya ang bilis ng pangyayari. Bigla na lang sumulpot yung kotse. Buti na lang at hindi malubha. Ang salitang isinadya ay tumatak sa isip ni Luis. Bakit niya po nasabi yon, Aling Nena? Nagkibit balikat ang matandang nurse. Ewan ko, Doc. Kutob lang siguro ng matanda. Parang masyadong perpekto ang tiempo. Pero aksidente lang naman siguro talaga. Sige, Doc, una na ako. Hindi na mapakali si Luis. Ang kutob ng matanda ay nagbigay buhay sa sarili niyang mga demonyo. Pagkatapos ng kanyang shift, hindi siya umuwi. Tumawag siya sa isang kaibigan niyang pulis. Marco, pre. Pwede bang humingi ng pabor? Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Ginamit ni Marco ang kanyang mga koneksyon para makuha ang kumpletong police report at ang lokasyon ng junk shop kung saan dinala ang kotseng nakabangga kay Rosie. Kinabukasan, lingid sa kaalaman ng lahat, pinuntahan nila ito. Ang kotse ay kalawangin na at halos hindi na makilala. Ngunit kasama nila ang isang ekspertong mekaniko. Matapos ang halos isang oras ng pagsusuri sa ilalim ng sasakyan, tumayo ang mekaniko, pinunasan ang maduming kamay sa basahan. Doc, sabi nito, ang mukha ay seryoso. Hindi ito aksidente. Ang brake line nito, pinutol. Hindi basta-basta naputol, Doc. Pinutol ito gamit ang isang matulis na bagay. At ginawa ito sa paraang hindi agad mapapansin. Malinis ang pagkakagawa. Professional. Ang bawat salita ng mekaniko ay parang martilyong pumupukpok sa ulo ni Luis. Ang kanyang pinakamasamang hinala ay totoo. Hindi ito aksidente. May nagtangkang patayin si Rosie. At isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Mama! Paghahalo ng galit, sakit, at hindi makapaniwala ang naramdaman niya habang nagmamaneho pa uwi. Paano ito nagawa ng sarili niyang ina? Handa ba talaga itong pumatay para lang sa pangalan ng pamilya? Pagdating niya sa mansyon, dinatnan niya ang kanyang ina sa hardin, kalmadong nagdidilig ng mga rosas. Ma, tawag niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Luis, anak. Ang aga mo ata, sabi nito, hindi lumilingon. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa,
Ang aksidente ni Rosie, kayo ba ang may gawa? Dahan-dahang lumingon si Doña Imelda, ang mukha ay nagpapakita ng gulat at sakit. Ano na klaseng tanong yan, Luis? Pinagbibintangan mo ba ako? Sagutin niyo ako, ma, sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Ang preno ng kotse, pinutol. Muntik na siyang mamatay. Kayo ba iyon? Nabitawan ni Doña Imelda ang pandilig. Nakita ni Luis ang luha na namumuo sa mga mata nito. Hindi ko magagawa iyon, anak. Ayaw ko sa kanya para sa'yo. Pero hindi ako mamamatay tao. Hindi mo ba ako kilala, Luis? Ina mo ako. Ang nakita niyang sakit sa mga mata ng ina ay tila totoo. Ang kanyang pagtanggi ay puno ng hinanakit. Biglang naguluhan si Luis. Kung hindi ang kanyang ina, sino? Kinagabihan, gulong-gulo ang isip, pumunta siya sa bar ng isang hotel para uminom. Kailangan niyang lumayo sa lahat. Ilang sandali pa, isang pamilyar na tao ang umupo sa tabi niya. Mukhang malalim ang iniisip ng paborito kong doktor, sabi ni Katrina. Katrina, bulong ni Luis. Anong ginagawa mo rito? Nagkataon lang. Nakita kitang mag-isa, mukhang kailangan mo ng kausap. Ngumiti ito ng malambing. Ano ng problema? Tungkol ba to sa inyo ni Rosie? Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, nagkwento si Luis. Ikinwento niya ang tungkol sa nalaman niya sa aksidente, ang kanyang hinala sa kanyang ina, at ang pagtanggi nito. Nakinig si Katrina ng mabuti, ang mukha ay puno ng simpatsya. Nang matapos si Luis, hinawakan nito ang kanyang kamay. Grabe naman yan, Luis. Nakakatakot. Pero sigurado ka bang ang mama mo lang ang posibleng may motibo? Kumunot ang noo ni Luis. Ano nang ibig mong sabihin? Nag-atubili si Katrina na tila ayaw sabihin ang nasa isip. Wala naman. Baka mali lang ako pero baka may kaaway siya sa probinsya. Narinig ko kasi sa ibang mga katulong noon may malaki raw utang ang pamilya niya sa isang loan shark. Baka nananakot lang. Ang sinabi ni Katrina ay parang isang susi na nagbukas ng isa pang pinto sa isip ni Luis. Ang utang. Nabanggit nga iyon ni Rosie noon pero hindi na niya gaanong inisip. Posible kaya? Isang loan shark na gustong manakot. Mas kapanipaniwala iyon kaysa sa ideyang ang sarili niyang ina ay isang mamamatay tao. Salamat, Katrina, sabi ni Luis, tila nabunutan ng tinik. Salamat sa pakikinig. Walang anuman. Nandito lang ako para sa'yo, lagi, sagot nito, ang mga mata ay nagniningning. Pagka-uwi ni Luis, habang papasok siya sa kanyang kwarto, may narinig siyang tunog mula sa kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Pagbukas niya, isang litrato ang laman nito. Isang lalaking may itsurang maton, nakatayo sa kabilang kalsada, at sa likod nito ay malinaw na makikita ang harapan ng mansyon nila. Ang mansyon ng mga Alcaraz. Kasunod ng litrato ay isang maikling mensahe, mga salitang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan at nagpalamig sa kanyang dugo. Yan gs pamilya di o dans buhay niya. Ang mga salita sa screen ng kanyang cellphone ay tila may sariling buhay, gumagapang mula sa liwanag ng display, umaakyat sa kanyang mga braso, at pumupulupot sa kanyang liig hanggang sa hindi na siya makahinga. Yan gs pamilya di o dans buhay niya. Isang tanong na hindi lang isang banta. Ito ay isang hatol. Ang imahe ng lalaking maton, ang pamilyar na harapan ng kanilang mansyon sa likod nito, lahat ay malinaw. Hindi na ito isang hinala. Totoo ang sinabi ni Katrina. May panganib na nag-aabang, isang panganib na mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. At ang panganib na iyon ay hindi lang para kay Rosie. Ang banta ay para sa kanyang pamilya. Para sa kanyang ina. Biglang nag-iba ang lahat. Ang problema ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig na ipinagbabawal o sa kayamanang naghihiwalay sa kanila. Ito ay tungkol na sa buhay at kamatayan. Nang gabing iyon, hindi natulog si Luis. Nagpabalik-balik siya sa kanyang kwarto, ang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Sa isang panig, naroon si Rosie, ang kanyang liwanag, ang kanyang pahinga, ang ina ng kanyang 3 anak. Ang pag-asang bubuo sila ng isang pamilyang puno ng pagmamahal, malayo sa lamig ng mansyon ng mga Alcaraz. Sa kabilang panig, naroon ang banta. Isang madilim na anino na kayang kunin hindi lang si Rosie, kundi pati na rin ang kanyang ina.
Paano kung mapahamak si Rosie dahil sa kanya? Paano kung sa pagmamatigas niya ay may masaktan sa kanyang pamilya? Ang bigat ng responsibilidad ay dumagan sa kanya. Hindi na lang ito pag-ibig, ito ay proteksyon. At sa gitna ng kaguluhang iyon, bumalik ang mga salita ni Katrina, tila isang makatwirang bulong sa gitna ng bagyo. Baka kailangan niya lang ng dahilan para lumayo ng kusa. Kailangan niyang palayuin si Rosie. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil iyon na lang ang tanging paraan para mailigtas niya ito. Kailangan niyang saktan ito ng husto para kusa itong umalis, para bumalik ito sa probinsya, kung saan ito ligtas, malayo sa gulo na siya mismo ang sanhi. Kailangan niyang durugin ang puso ni Rosie para mailigtas ang buhay nito. Ito ang pinakamasakit na desisyon na gagawin niya sa buong buhay niya. Kinabukasan, tiniyak niyang hindi halata ang bigat sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa ospital, ang bawat hakbang ay parang may nakakabit na bolang bakal. Nagpadala siya ng text kay Rosie. Magkita tayo sa hardin mamayang hapon. May kailangan tayong pag-usapan. Alam niyang iyon ang pinakaangkop na lugar. Ang lugar kung saan sila nagsimula ay dapat din ang lugar kung saan sila magtatapos. Isang malupit na kabalintunaan. Nauna siyang dumating. Umupo siya sa paborito nilang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ang parehong bangko kung saan sila unang nagkwentuhan, unang naghawak kamay. Dito niya unang ninakaw ang halik na nagbago sa kanilang mga buhay. At ngayon, dito niya ito babawiin. Ilang sandali pa, nakita niya si Rosie na papalapit. Dahan-dahan ang lakad nito, halata ang pag-iingat sa kanyang kalagayan. May isang maliit, umaasang ngiti sa mga labi nito. Ang ngiting iyon ang lalong nagpahirap sa gagawin ni Luis. Luis, bati nito, umupo sa tabi niya. Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Huminga ng malalim si Luis. Inipon niya ang lahat ng lakas at lamig na kaya niyang tipunin. Tumingin siya kay Rosie, pero siniguro niyang ang mga mata niya ay walang emosyon, walang bakas ng pagmamahal na sumisigaw sa loob niya. Rosie, kailangan na nating itigil to, sabi niya, ang boses ay patag at walang buhay. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Rosie. Ang maliit na ngiti ay dahan-dahang naglaho. Ano nang ibig mong sabihin? Tama si Mama, pagpapatuloy niya, bawat salita ay parang asido sa kanyang lalamunan. Hindi tayo para sa isa't isa. Masyadong malaki ang pagkakaiba natin. Masyadong malaki ang gulo. Pero sabi mo di. Alam ko ang sinabi ko, putol niya rito. Pero nag-isip ako. Hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko, Rosie. Hindi ko kayang isuko ang pangalan ko, ang kinabukasan ko, para lang para dito. Itinuro niya ang espasyo sa pagitan nilang dalawa. Nakita ni Luis ang unti-unting pagbasag ng puso ni Rosie sa mga mata nito. Pero hindi pa siya tapos. Kailangan niyang siguraduhin. Itutuloy ko na ang kasal namin ni Katrina. Iyon ang tama. Iyon ang nararapat. Hindi umiiyak si Rosie. Hindi ito nagsisigaw o nagmakaawa. Tumitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay unti-unting nawawala ng liwanag, nagiging isang blangkong kawalan. Ang katahimikan nito ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Sa wakas, tumango ito ng marahan. Salamat sa lahat, sir, sabi nito, ang pagtawag sa kanya ng kisser, ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Tumayo ito at walang lingon likod na naglakad palayo. Pinanood niya itong maglakad, ang bawat hakbang nito palayo ay isang pagpiga sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo at bawiin ang lahat. Gusto niyang sabihin na nagsisinungaling siya, na ginagawa niya lang ito para sa kaligtasan nito. Ngunit nanatili siyang nakaupo, isang estatwa ng kasinungalingan. Nang mawala na si Rosie sa kanyang paningin, kasabay noon ang pagpatak ng unang butil ng ulan. Dahan-dahan, lumakas ito, na tila nakikidalamhati ang langit sa kanilang paghihiwalay. At doon, sa gitna ng malakas na ulan, hindi na napigilan ni Luis. Gumuho siya. Yumuko siya sa bangko, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak, ang kanyang mga luha ay nakikisabay sa buhos ng ulan. Sa isang sulok ng hardin, sa likod ng isang malaking halaman, nakatayo si Katrina. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mga labi habang pinapanood ang nagdurusang si Luis. Ang plano niya ay naging perpekto. Umuwi si Luis na basang-basa, hindi lang ng ulan kundi ng sarili niyang luha at pagsisisi.
Kinabukasan, pumunta siya sa ospital. Ang kwarto ni Rosie ay bukas at walang tao. Malinis na ang kama. Wala na ang mga gamit nito. Nagtanong siya sa nurse station. Si Ina Santos po ba, Doc? Umalis na po kaninang madaling araw. Nag-request po ng early discharge. Umalis na siya. Ganoon na lang. Walang paalam. Sa loob ng ilang linggo, sinubukan niyang isulat ang lahat sa isang liham. Isang liham na nagpapaliwanag ng lahat, ang banta, ang takot niya, ang pagsasakripisyo niya. Isang liham ng paghingi ng tawad at pangakong babalikan niya ito kapag ligtas na ang lahat. Ngunit hindi niya ito maipadala. Para saan pa? Baka lalo lang itong mapahamak. Isang araw, puno ng pagsisisi, isinilid niya ang sulat sa isang sobre at ipinadala sa address ni Rosie sa probinsya, umaasang kahit paano ay mabasa nito. Makalipas ang ilang linggo, may dumating na sulat para sa kanya. Ang puso niya ay biglang bumilis, umaasang sagot iyon mula kay Rosie. Ngunit nang makita niya ang sobre, gumuho ang kanyang mundo. Iyon ang parehong sobre na ipinadala niya. At sa ibabaw, may isang malaking pulang selyo. Return ni sender. Addressee unknown. Nawala na siya. Nawala na si Rosie. At nawala na rin ang kanyang mga anak. Ang lalaking sumalba sa buhay ni Rosie ay siya ring lalaking sumira sa puso nito. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, naging isang makina si E.A. Luis Miguel Alcaraz. Ang kanyang mga kamay, na dating marunong mag-aruga, ay naging mga instrumentong bakal na lang, eksakto, malamig, at walang palya sa loob ng operating room. Ang operating room ang naging kanyang santuwaryo. Dito, ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso sa kanyang harapan, walang lugar para sa alaala, walang puwang para sa pagsisisi. Tinawag siyang The Ice Doctor ng kanyang mga kasamahan. Kamay na bakal, pusong bato. Hindi siya tumututol. Mas gugustuhin niya iyon kaysa aminin ang katotohanan, na ang puso niya ay hindi bato, kundi abo ng isang pag-ibig na siya mismo ang sumunog. Hindi siya nagpakasal kay Katrina. Sa tuwing itatakda ng kanilang mga ina ang petsa, laging may dahilan si Luis para iurong ito. Isang mahalagang conference, isang komplikadong kaso, isang bagong research. Pagkalipas ng 2 taon, sumuko si Katrina, pero nanatili silang magkaibigan, isang salitang lasang-lason sa bibig ni Luis. Ang kanyang ina, sa huli, ay tumahimik na rin, nakikita ang kalungkutan sa mga mata ng anak na hindi na niya magawang pasayahin. Isang ordinaryong hapon, katatapos lang niya ng isang 8 oras na heart bypass surgery. Habang naghugas siya ng kamay, biglang bumukas ang pinto ng lounge. Isang residenteng doktor ang humihingal. Doc Alcaraz. Code Blue sa EC. Isang bata, suspected congenital heart defect. Mabilis ang paghina. Kailangan kayo doon. Walang pag-aalinlangan tumakbo si Luis. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kaya niyang kontrolin. Pagpasok niya sa emergency room, isang organisadong kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Mga nurse na tumatakbo, mga aparador na tumutunog. Sa gitna ng lahat, sa isang kama, may isang maliit na batang babae, mga 5 o 6 na taong gulang. Maputla ang balat, nangingitim ang mga labi. Status, sigaw ni Luis habang isinusuot ang gloves. Oxygen saturation dropping fast, Doc. Irregular heartbeat, sagot ng isang nurse. Lumapit si Luis sa bata, kinuha ang stethoscope, at ipinatong sa maliit nitong dibdib. Ang tunog na narinig niya ay nagpatigil sa kanya. Isang bihirang arrhythmia. Isang depekto na ilan lang sa buong mundo ang kayang operahan. At isa siya sa mga iyon. Prepare for intubation. Get me an echo machine, now, utos niya. Nang iangat niya ang kanyang tingin para kausapin ang magulang, natigilan siya. Sa isang sulok, yakap-yakap ang 2 pang batang lalaki na umiiyak, nakatayo ang isang babae. Mas payat ito kaysa sa huli niyang pagkikita, ang mga mata nito ay may bakas ng maraming gabing walang tulog, ngunit ang tindig nito ay matatag. Ang babaeng iyon ang mga matang iyon. Rosie. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin, isang multo mula sa nakaraan. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nagpakita ng gulat, pagkatapos ay sakit, at sa huli, isang malamig na pader ang humarang dito. Doktor, sabi nito, ang boses ay formal at walang emosyon.
Gumuho ang mundo ni Luis. Sa isang iglap, wala na siya sa iisi, bumalik siya sa hardin, sa ilalim ng ulan, sa sakit ng kanilang pamamaalam. Ngunit ang pagtunog ng makina ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumingin siya mula kay Rosie, papunta sa batang babae sa kama, at pagkatapos ay sa dalawang batang lalaki na nakakapit sa palda ni Rosie. Dalawang batang lalaki na may parehong mga mata. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang ilong. Ang kanyang buhok. Tatlo. Ang tatlong pintig. Ang tatlong sikreto. Narito sila sa kanyang harapan. Anak ko, Di. Bulong niya, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili. Mga anak ko sila. Sa sumunod na mga oras, nagtrabaho si Luis na parang isang makina. Nag-stabilize ang bata. Inilipat ito sa pediatric clinic. Pagkatapos, hinarap niya si Rosie sa isang tahimik na waiting area. Kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon, sabi ni Luis, pilit na pinapanatili ang kanyang propesyonal na tono. Ang kondisyon niya ay komplikado. Ako lang ang pwedeng gumawa nito. Tumingin si Rosie sa sahig. Magkano? Ang tanong ay parang isang sampal. Hindi yon ang problema, Rosie. Gagawin ko ito. Magkano ang kailangan kong bayaran, doktor? Ulit nito, ang diin sa salitang doktor ay puno ng pait. Wala akong pera ngayon pero gagawa ako ng paraan. Magtatrabaho ako habang buhay kung kinakailangan, babayaran ko ang lahat. Hindi na natiis ni Luis. Itigil mo iyan, Rosie. Anak ko rin siya. Mga anak ko sila. Tumingala si Rosie, at sa unang pagkakataon, nakita ni Luis ang galit sa mga mata nito, isang galit na inipon sa loob ng 5 taon. Mga anak mo. Nasaan ka noong sabay-sabay silang nilalagnat at ako lang mag-isa ang nag-aalaga? Nasaan ka noong unang beses silang tumawa, unang beses lumakad? Wala kang karapatan, Luis. Wala. Bawat salita ay isang sugat. Pero alam niyang deserve niya ang lahat ng iyon. Nang gabing iyon, hindi niya mahanap si Rosie. Hinanap niya ito sa buong ospital, hanggang sa maisip niya ang isang lugar. Ang chapel. Naroon nga ito, nakaluhod, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Dahan-dahang lumapit si Luis at umupo sa likuran niya. Hinintay niya itong matapos. Nang tumayo ito para umalis, hinarangan niya ang daan. Rosie, pakiusap. Pakinggan mo ako, sabi niya, ang boses ay basag. Kahit ngayon lang. Tinitigan siya ni Rosie, naghihintay. 5 taon, Rosie 5 taon kong dinala to, simula niya. Ang araw na yon sa hardin hindi totoo ang mga sinabi ko. Kinuwento niya ang lahat. Ang nalaman niya tungkol sa aksidente. Ang teorya ni Katrina tungkol sa loan shark. Ang litrato. Ang text message. Ang banta sa kanyang pamilya. Natakot ako, Rosie, pag-amin niya, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Natakot akong baka mapahamak ka, o ang pamilya ko, dahil sa akin. Ang tanging naisip kong paraan para iligtas ka ay ang palayuin ka. Ang saktan ka para kamuhian mo ako at umalis ka. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Patawarin mo ako, Rosie. Patawarin mo ako. Nakatulala lang si Rosie, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang 5 taon ng galit at sakit ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Sa gitna ng kanilang matensyong katahimikan, isang pamilyar na boses ang bumasag dito. Luis? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sabay silang lumingon. Nakatayo sa pintuan ng chapel si Dra. Katrina de la Vega, ngayon ay head na ng Pediatrics Department, nakapamiwang, ang mga mata ay matalim na nakatutok kay Rosie. Kasabay ng kanyang pagsasalita, biglang nagring ang cellphone ni Luis. Sa sobrang gulat, halos hindi niya ito masagot. Ito ang kaibigan niyang pulis. Hello, Marco. Luis, pre, sabi ng boses sa kabilang linya. Pasensya na kung ngayon lang. Alam mo na, ang mga lumang kaso, mahirap halungkatin. Pero may balita ako tungkol doon sa kaso ng aksidente ng girlfriend mo noon. Natuntun ko kung sino ang nag-utos sa mekaniko na sirain ang preno ng sasakyan. Napatigil sa paghinga si Luis. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Katrina, na ngayon ay masamang nakatingin kay Rosie. Sino, Marco? Sino?
Isang maikling katahimikan ang sumunod bago ibinigay ni Marco ang sagot na yumanig sa pundasyon ng mundo ni Luis. Luis, nahanap ko na ang nag-utos na sirain ang preno ng sasakyan. Hindi ang mama mo. Ang mga salita ni Marco ay umalinggaw sa tainga ni Luis na parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na kapilya. Hindi ang mama mo. Isang pangungusap na nag-absuelto sa kanyang ina, ngunit nagbukas naman ng isang mas malalim at mas madilim na bangin sa kanyang harapan. Kung hindi ang kanyang ina, sino? Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Katrina. Ang paraan ng pagtingin nito kay Rosie, puno ng galit, ng pagmamay-ari, ng isang matagal ng itinagong puot. Ang paglitaw nito sa eksaktong sandaling iyon. Ang mga kasinungalingan. Ang pagmamanipula. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isip, bumubuo ng isang larawan na napakasama at napakalinaw. Sino, Marco? Ulit ni Luis, ang boses niya ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan, habang ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw kay Katrina. Naramdaman ni Katrina ang pagbabago sa hangin. Luis? Anong nangyayari? Tanong nito, ang pagtataray ay napalitan ng bahagyang kaba. May natanggap na tip ang mga pulis, Luis, sabi ni Marco sa kabilang linya. Isang wire transfer. Malaking halaga. Mula sa isang bank account na nakapangalan kay Katrina de la Vega. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Luis ay huminto. Ang hangin ay tila naubos. Ang babaeng tinuring niyang kaibigan, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang pinakamadilim na sandali, ang babaeng nagbigay sa kanya ng key solusyon, siya pala ang ahas. Siya ang may pakana ng lahat. Ang loan shark, ang text, ang banta, lahat ay gawa-gawa. Isang napakagaling na dula at siya ang naging tangang bida. Salamat, Marco, sabi ni Luis bago ibaba ang tawag. Tumingin siya kay Rosie na nakatayo lang doon, gulong-gulo sa mga nangyayari. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Katrina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit. Ikaw, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ikaw ang may gawa ng lahat. Ano nang sinasabi mo, Luis? Nababaliw ka na ba? Pagkakaila ni Katrina, pero ang takot ay gumuhit na sa kanyang mukha. Ang aksidente. Ang preno. Ang text message. Ang kasinungalingan tungkol sa loan shark. Lahat galing sa'yo, sigaw ni Luis, ang bawat salita ay isang akusasyon na tumatagos. Para sa'yo ang lahat ng to, Luis, sigaw pabalik ni Katrina, tuluyan nang nawala ang kanyang maskara. Ginawa ko to dahil mahal kita. Ako dapat ang nasa posisyon niya. Ako ang para sa'yo, hindi ang babaeng yan. Sa likuran nila, pumasok si Marco kasama ang dalawa pang pulis. Katrina de la Vega, inaaresto ka namin para sa kasong frustrated murder at pagbabanta. Napatigil si Katrina. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng purong gulat at takot. Habang pinuposa siya, ang tingin niya ay nanatili kay Luis. Hindi pa tayo tapos, Luis. Hindi pa. Habang inilalabas si Katrina, naiwan sina Luis at Rosie sa nakabibinging katahimikan. Ang katotohanan ay nakalatag na sa kanilang harapan, isang katotohanang masakit, ngunit nagpapalaya. Kinabukasan, isinagawa ang operasyon. 12 oras. 12 oras na tila isang buong buhay para kay Rosie na naghihintay sa labas. At para kay Luis sa loob, ito ang pinakamahalagang operasyon ng kanyang buhay. Ang bawat tahi, bawat galaw, ay hindi lang para sa isang pasyente, kundi para sa kanyang anak. Para sa kanyang pag-asa. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng operating room, isang pagod ngunit nakangiting Luis ang lumabas. Successful, sabi niya kay Rosie. At sa isang iglap, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Tumakbo si Rosie sa kanya at niyakap siya ng mahigpit, umiiyak dahil sa saya, sa ginhawa, sa lahat-lahat. Niyakap siya pabalik ni Luis, ibinuhos ang 5 taon ng pangungulila at pagsisisi sa yakap na iyon. Ilang araw ang lumipas. Mabilis ang paggaling ng kanilang anak na si Angela. Ang dalawa pa, sina Miguel at Gabriel, ay hindi na natatakot kay Luis. Tinatawag na nila itong Ipapadosi. Isang hapon, nagpasya si Luis. Oras na para harapin ang huling laban. Umuwi siya sa mansyon, kasama si Rosie at ang 3 bata. Nadatnan nila si Doña Imelda sa salas, nagbabasa ng dyaryo.
Nang makita nito ang buong pamilya na papasok, tumayo ito, ang mukha ay isang blankong pader. Ma, sabi ni Luis, ang boses ay matatag at kalmado. Ito si Rosie. At ito ang mga apo ninyo. Si Angela, si Miguel at si Gabriel. Sila ang pamilya ko. Tinitigan ni Doña Imelda si Rosie, pagkatapos ay ang mga bata. Ito ang pamilya ko, ma, ulit ni Luis. At kung hindi niyo sila kayang tanggapin, aalis kami ngayon din at hindi na kami magpapakita pa sa inyo. Pero gusto kong malaman niyo na mahal ko kayo, at mas masakit para sa akin na talikuran kayo kaysa sa anumang bagay. Pero sila ang buhay ko ngayon. Tanggapin niyo man o hindi. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa salas. Ang mga mata ni Doña Imelda ay nasa tatlong bata, tatlong maliliit na bersyon ni Luis. Ang mga mata, ang ilong, ang ngiti. Bigla, ang pinakamakulit sa dalawang lalaki, si Miguel, ay bumitiw sa kamay ni Rosie at tumakbo papunta kay Doña Imelda. Niyakap nito ang mga binti ng matanda. Lola, sabi nito, nakatingala, ang mga mata ay bilog at puno ng kuryosidad. You're pretty po. Napatitig si Doña Imelda sa bata. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang kanyang matigas na postura ay unti-unting lumambot. Dahan-dahan, yumuko siya at hinaplos ang buhok ng apo. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Luis ang kanyang ina na umiyak. Hindi luha ng galit o pagkadismaya, kundi luha ng isang pusong unti-unting natutunaw. Tumingin siya kay Rosie, pagkatapos ay kay Luis. Pasensya na, bulong nito. Patawarin niyo ako. Ilang buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga Alcaraz, na dating malamig at tahimik, ay napuno ng tawanan at sigawan ng mga bata. Si Doña Imelda, na dating Doña, ay naging Lola Melak na lang, ang numero unong spoiler ng kanyang mga apo. Isang linggo ng hapon, habang nagpipiknik sila sa malawak na hardin ng mansyon, ang parehong hardin ay naging saksi sa kanilang pag-ibigan, paghihiwalay at ngayon, sa kanilang pagkakabuo. Pinanood ni Luis si Rosie na nakikipaghabulan sa kanilang tatlong anak. Ang tawa nito ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Nilapitan niya ito at niyakap mula sa likod habang pinapanood nila ang mga bata. Mahal kita, Rosie, bulong niya. Umiti si Rosie at humarap sa kanya. Mahal din kita, Luis. Hinawakan ni Luis ang kamay nito, hinaplos ang daliri kung saan dapat may singsing. Tumingin siya sa mga mata nito, puno ng pagmamahal at pangako. Handa ka na bang maging Ihek Alcaraz sa pangalawang pagkakataon? Hindi sumagot si Rosie. Sa halip, isang ngiti na sinabayan ng isang butil ng luhang masaya ang gumuhit sa kanyang mga labi. At para kay Luis, iyon na ang pinakamatamis na na narinig niya sa buong buhay niya. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na Luis at Rosie, isang pamilyang binuo ng puso at sinubok ng panahon. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pintig ng pag-ibig, hanggang sa pinakamasakit na paghihiwalay, at sa pinakamatamis na muling pagkikita, naramdaman ko ang inyong presensya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi lang kilig at saya ang aking naramdaman. Naramdaman ko rin ang pait ng pagdududa, ang bigat ng pagsisisi, at ang lamig ng kalungkutan. Bawat luha ni Rosie, bawat pag-aalangan ni Luis, ay tila naging bahagi na rin ng aking puso. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lang basta tungkol sa pag-ibigan, kundi tungkol din sa katatagan. Dahil sa huli, ang kwento ni na Luis at Rosie ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, sa yaman, o sa opinyon ng ibang tao. Ang tunay na pag-ibig ay ipinaglalaban, pinahahalagahan, at kung minsan, kailangang dumaan sa pinakamatinding pagsubok upang lalong tumibay. Ito rin ay isang paalala na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagpili, ang pagpili na manatili, magpatawad, at mahalin ng walang kondisyon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Saang eksena kayo pinakakinilig, nagalit, o napaiyak? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa akin. Muli, mula sa puso ng inyong manunulat, taos puso po akong nagpapasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.